Kumusta? Maligayang pagdating sa isa na namang refleksyon. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung kamakailan ka lang nag-subscribe sa channel o kung matagal ka na rito. Kung hindi ka pa nag-subscribe, samantalahin ang pagkakataon na gawin ito ngayon. May mga sandaling tila payapa ang mundo, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapahingahan. Ito ay paghinto bago ang paghatol. Ang himpapawid ay tila mabigat. Ang konsensya ng sangkatauhan ay inaantok. At sa likod ng lahat, may babalang minsang isinulat, hindi upang takutin, kundi upang gisingin. Hindi ito kwento ng hinaharap lamang. Ito ay salaysay ng kasalukuyan na matagal nang nakita. Sa pagpasok ng huling krisis, hindi ito darating na may ingay. Darating ito habang ang mundo ay abala, aliw na aliw, kampante. Ang kasalanan ay magiging karaniwan. Ang katotohanan ay tatawaging labis. At ang babala, isang abalang tinig sa gitna ng ingay. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas ay malapit nang matapos at patuloy na pinalalakas ni Satanas ang kanyang mga pagsisikap na linlangin at sirain ang mga kaluluwa ng tao. Hindi ito haka-haka, ito ay paglalarawan, isang digmaang hindi nakikita ngunit nararamdaman sa paglamig ng pag-ibig, sa pagkalito ng moralidad, sa pagtanggi sa liwanag. Ang huling krisis ay hindi agad sasabog. Ito ay unti-unting sisiksik sa mga isip. Ang tama at mali ay hahaluan. Ang budhi ay tuturuan na manahimik. Ang utos ng Diyos ay ituturing na pabigat. At muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Bago ang huling paglalapat ng mga paghuhukom ng Diyos sa lupa, magkakaroon sa bayan ng Panginoon ng ganitong muling pagkabuhay ng sinaunang kabanalan na hindi pa nasaksihan simula noong panahon ng mga apostol. Narito ang unang gatilyo ng krisis, ang paggising ng katotohanan. Kapag ang liwanag ay muling nagningning, ang dilim ay lalaban. Kapag ang babala ay malinaw na inihayag, ang pagtanggi ay titindi. Ang huling babala ay hindi lamang mensahe, ito ay paghihiwalay. Hindi lahat ay tatanggap, hindi lahat ay makikinig, ngunit ang lahat ay haharap. May sandali ayon sa kanyang mga isinulat na ang mundo ay tatawid sa isang hangganan. Hindi dahil kulang ang babala kundi dahil ito ay tinanggihan. Isinulat niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, bawat kaso ay napagpasyahan na para sa buhay o kamatayan. Ang huling luha para sa mga makasalanan ay ibinuhos na. Ang huling naghihirap na panalangin ay inialay. Dito nagsisimula ang bigat. Ang huling krisis ay pinapagana hindi ng biglaang galit ng langit, kundi ng matagal na pagtanggi ng lupa. Nakita niya at binalaan niya. At ang mundo ay nagpatuloy na parang walang narinig. Bago sumiklab ang huling krisis, may yugto ng paghahanda na halos hindi napapansin. Hindi ito inilalathala, hindi ito ipinagdiriwang. Tahimik itong gumagalaw sa ilalim ng pang-araw-araw na buhay, sa mga paaralan, sa mga pulpito, sa mga batas, sa isipan ng mga tao. Ang krisis ay hindi agad tungkol sa dahas. Ito ay tungkol sa impluensya. Unti-unting binabago ang paraan ng pag-iisip. Ang kasalanan ay binibigyan ng bagong pangalan. Ang pagsuway ay tinatawag na kalayaan. At ang katapatan sa Diyos ay inilalarawan bilang panganib sa kaayusan ng lipunan. Ito ang lupaing inilarawan ni Ellen White, isang mundo na hinahanda ang sarili, hindi para sa liwanag, kundi para sa kompromiso. Isinulat niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, sa pamamagitan ng dalawang malalaking pagkakamali, ang immortalidad ng kaluluwa at ang kabanalan ng linggo, dadalhin ni Satanas ang mga tao sa ilalim ng kanyang mga panlilinlang. Ang pahayag na ito ay hindi basta doktrina, ito ay babala, isang plano, isang direksyon. Ang huling krisis ay may istruktura, may lohika, may layunin. Kapag ang maling aral ay tinanggap bilang totoo, ang konsensya ay humihina. Kapag ang tradisyon ay itinaas kaysa sa kautusan ng Diyos, ang pagsuway ay nagiging banal sa paningin ng marami.
Hindi bigla ang darating ang pamimilit. Una ay panghihikayat, pagkatapos ay panggigipit, sa huli, utos. Isinulat pa niya sa ang dakilang kontrobersya bilang pinakamataas na yugto sa dakilang drama ng panlilinlang. Si Satanas mismo ang magpapanggap na Kristo. Hindi ito eksena ng alamat. Ito ay rurok ng panlilinlang. Kapag ang emosyon ay nanaig kaysa sa salita, kapag ang himala ay pinaniwalaan kaysa sa katotohanan, kapag ang pakiramdam ay pinalitan ang prinsipyo, ang mundo ay matagal ng sinanay na tumingin sa mga palatandaan, hindi sa kasulatan, at dito nagiging mapanganib ang katahimikan. Ang huling krisis ay naa-activate kapag ang kasinungalingan ay tinanggap, hindi dahil ito ay totoo, kundi dahil ito ay maginhawa. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, tanging ang mga naging masigasig na mag-aaral ng kasulatan at nakatanggap ng pag-ibig sa katotohanan ang mapoprotektahan mula sa makapangyarihang panlilinlang na bumibihag sa mundo. Narito ang linya ng paghahati, hindi katalinuhan, hindi dami, kundi pag-ibig sa katotohanan, tahimik ang paghahanda. Ngunit tiyak ang direksyon, at kapag ang mundo ay handa na, ang krisis ay hindi na maghihintay. Dumarating ang sandali na ang krisis ay hindi na lamang panloob. Ang matagal na hinubog sa isip ay magsisimulang isulat sa batas. Ang mga prinsipyo ay isasalin sa mga patakaran, at ang konsensya ay haharap sa kapangyarihan. Hindi ito biglaang pagbaligtad. Ito ay unti-unting paglayo. Ang mundo, ayon sa nakita at isinulat, ay darating sa punto na ang pagsunod sa Diyos ay ituturing na rebelyon. Ang katapatan ay magiging banta, at ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay ipapakita bilang kinakailangang sakripisyo para sa kapayapaan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, kapag ang mga nangungunang simbahan ng Estados Unidos na nagkakaisa sa mga punto ng doktrinang pinagkakasunduan nila ay naiimpluwensyahan ang Estado na ipatupad ang kanilang mga utos at suportahan ang kanilang mga institusyon. Kung gayon, ang Protestanteng Amerika ay bubuo ng isang imahe ng hierarkiya ng Roma. Ito ang sandaling gumigising ang huling krisis, kapag ang relihiyon at kapangyarihan ng Estado ay nagsanib, kapag ang paniniwala ay hindi na inaanyayahan, kundi ipinapataw, hindi pa parusa ang una. Ito ay regulasyon, hindi pa pag-uusig ang simula. Ito ay kaayusan. Ngunit sa likod ng wika ng kapayapaan ay ang tahimik na pagkitil sa kalayaan ng konsensya. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang pagpapatupad ng pangingilin ng linggo sa bahagi ng mga simbahang protestante ay isang pagpapatupad ng pagsamba sa kapapahan. Ang krisis ay hindi lamang tungkol sa isang araw. Ito ay tungkol sa autoridad. Sino ang susundin? Ang kautusan ng Diyos o ang kautusan ng tao? Dito nahahayag ang lalim ng tunggalian, hindi sa ingay ng lansangan, kundi sa tahimik na pasya ng puso. Ang bawat kaluluwa ay tatawagin upang pumili, kahit walang palakpak, kahit walang saksi. Ang batas ay magiging panukat, hindi ng kabutihan, kundi ng katapatan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang Sabath ang magiging malaking pagsubok ng katapatan sapagkat ito ang punto ng katotohanan na lalong pinagtatalunan. Hindi ito pagsubok na madaling makita, ito ay pagsubok na madaling ipagpaliban. Hindi pa ngayon, hindi naman mahalaga. Ngunit sa sandaling iyon, ang pag-antala ay magiging pasya na. Ang huling krisis ay hindi sisigaw sa simula. Ito ay magbubulong. At sa bulong na iyon, ang mundo ay haharap sa batas. At ang batas ay maglalantad ng puso. Kapag ang batas ay naitatag na, ang krisis ay lalalim. Hindi kaagad sa anyo ng pagdanak ng dugo, kundi sa marahang pagsikip ng espasyo para sa katotohanan. Ang kalayaan ay hindi basta aalisin. Ito ay unti-unting babawasan hanggang ang konsensya ay halos wala nang mapaghingahan. Ito ang yugto na ang katahimikan ay nagiging mapanganib. Ang mga tumangging sumunod ay ilalarawan bilang sanhi ng kaguluhan. Ang katapatan sa kautusan ng Diyos ay ipapakita bilang banta sa kaunlaran. At ang pananampalataya na minsang
pinahintulutan ay ituturing na hadlang sa pagkakaisa. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Habang ang kilusan para sa pagpapatupad ng linggo ay nagiging mas matapang at determinado, ang batas ay ilalapat laban sa mga tagasunod ng utos. Hindi ito bigla ang pag-uusig. Ito ay proseso. Una, panlilibak. Pagkatapos, paghihiwalay. Sa huli, parusa. Ang layunin ay hindi agad sirain ang katawan, kundi durugin ang paninindigan. Ang krisis ay sumusubok hindi sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng loob. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, yaong mga gumagalang sa sabath ng Biblia ay ituturing na mga kaaway ng batas at kaayusan bilang mga sumisira sa mga moral na hadlang ng lipunan. Sa puntong ito, ang baligtad ay nagiging normal. Ang masunurin ay tinatawag na mapanganib. Ang matapat ay inaakusahan ng kawalan ng pagmamahal. At ang pagsunod sa Diyos ay inilalarawan bilang paghamak sa kapwa. Ito ang sandaling ang huling krisis ay hindi na teorya. Ito ay karanasan. Ngunit sa gitna ng pagdilim, may malinaw na linya. Hindi lahat ay yuyuko. Hindi lahat ay matitinag. May mga kaluluwang pinanday sa katahimikan na hindi kailangang sumigaw upang manatiling tapat. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, nakakatakot ang isyong dadalhin ng mundo. Isang pangungusap, isang bigat. Ang mundo ay haharap sa bunga ng sarili nitong pagpili. Ang huling krisis ay hindi nagbubunyag lamang ng kasamaan ng sistema. Inilalantad nito ang nilalaman ng puso. Sa ilalim ng presyon, lalabas ang tunay na sinasamba, ang Diyos o ang kapayapaan ng sarili. Hindi pa ito ang wakas, ngunit ito na ang punto na wala ng ligtas na gitna. Ang tanikala ay humihigpit at ang bawat kaluluwa ay tinatanong hanggang saan ang iyong katapatan. May sandaling darating na ang babala ay hindi na lihim. Ang tinig na matagal na ipinagwalang bahala ay lalakas. Hindi dahil ito ay binago, kundi dahil ang oras ay halos ubos na. Ang huling krisis ay hindi kumikilos ng hiwalay sa babala. Ito ay sabay na sumusulong. Ang Diyos ay hindi kumikilos ng walang pahayag. Bago ang huling pasya, may huling liwanag. Isang mensaheng malinaw, tuwid at hindi na kayang baluktutin. Hindi ito bago. Ito ay matagal nang nakasulat, ngunit ngayon lamang ganap na mauunawaan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mensahe ng katuwiran ni Kristo ay dapat iparating mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa kabila. Hindi ito mensahe ng aliw, ito ay mensahe ng paghahayag. Ipinapakita nito ang agwat sa pagitan ng katuwiran ng Diyos at ng katuwiran ng tao. At sa liwanag na iyon, ang bawat kaluluwa ay makikita ang sarili. Ang huling babala ay hindi nakatuon sa damdamin, kundi sa katotohanan. Hindi ito umaapela sa takot, kundi sa konsensya. At dahil dito, ito ay tatanggihan ng marami. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang babalang ito ay ipinakikita sa Pahayag 14. Ang babalang ito ay hindi hiwalay sa kasulatan. Ito ay hango rito. Pinagdudugtong ang langit at lupa. Ipinapakita ang bunga ng pagsamba. Kanino ito iniaalay at bakit? Sa sandaling ito, ang mundo ay mahahati hindi sa relihiyon, kundi sa katapatan, hindi sa salita, kundi sa gawa. Ang huling babala ay maglalantad kung sino ang sumusunod dahil sa katotohanan at sino ang sumusunod dahil sa takot. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang huling mensahe ng awa na ibibigay sa mundo ay isang paghahayag ng kanyang katangian ng pag-ibig. Narito ang kabalintunaan. Ang huling babala ay mensahe ng awa, ngunit ito ay magiging sanhi ng galit. Sapagkat kapag ang liwanag ay lubos na malinaw, ang pagtanggi ay nagiging sinadya. Hindi na maaaring magkunwari, hindi na maaaring magtago sa gitna. Ang huling babala ay naglalagay ng salamin sa harap ng mundo. May mga tatanggap, may mga lalaban, at may mga mananatiling tahimik hanggang ang katahimikan ay maging pasya. Nakita niya ang sandaling ito, isinulat niya ito, at alam niya ang huling babala ay ang huling pagkakataon. Kapag ang huling babala ay malinaw ng ipinahayag, ang mundo ay hindi na mananatiling magkahalong kulay. Ang liwanag ay gagawa ng linya.
hindi sa pagitan ng mga denominasyon, kundi sa pagitan ng mga puso. Ang krisis ay papasok sa pinakapersonal na antas, ang panloob na pasya. Hindi na sapat ang pangalan, hindi na sapat ang panlabas na anyo ng pananampalataya. Sa sandaling iyon, ang bawat isa ay tatayo sa kung ano ang kanyang minahal, hindi kung ano ang kanyang sinabi, kundi kung ano ang kanyang pinili sa katahimikan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, hindi na nalalayo ang panahon kung kailan darating ang pagsubok sa bawat kaluluwa. Ito ang sandaling walang makakaiwas. Ang krisis ay hindi na balita, ito ay karanasan. Ang huling babala ay nagiging pagsubok at ang pagsubok ay nagiging hatol sa karakter. Ang ilan ay tatanggap ng liwanag na may kababaang loob. Ang iba ay lalaban dito, hindi dahil hindi nila ito nakita, kundi dahil ayaw nila sa hinihingi nito. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya. Kapag dumating ang panahon ng pagsubok, ang mga taong ginawang tuntunin ng buhay, ang salita ng Diyos ay mahahayag. Ang krisis ay naglalantad. Hindi nito nililikha ang katapatan, ipinapakita lamang kung saan ito tunay na nakaugat. Ang huling babala ay parang apoy, hindi nito binabago ang ginto, ngunit sinusunog ang dayami. Sa puntong ito, ang kompromiso ay nagiging imposible. Ang gitna ay nawawala. Ang katahimikan ay hindi na neutral. Ang hindi pagpili ay isang pagpili rin. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Sa huling malaking tunggalian ng kontrobersya kay Satanas, makikita ng mga tapat sa Diyos na mapuputol ang bawat suporta sa lupa. Ito ang lalim ng krisis. Ang panlabas na seguridad ay mawawala. Ang mga kaibigan ay tatahimik. Ang lipunan ay tatalikod. At sa gitna nito, ang tanong ay iisa lamang. Sino ang iyong sandigan? Ang huling krisis ay hindi sumusukat sa lakas ng loob sa harap ng karamihan, kundi sa katapatan kapag nag-iisa. Nakita niya ang paghihiwalay na ito. Hindi ito marahas sa simula, ngunit ito ay ganap at sa sandaling iyon, ang mundo ay magkakaroon ng dalawang landas at walang ikatlo. Kapag ang huling babala ay ipinahayag, may dalawang puwersa na malinaw ng magtatagpo, liwanag at dilim. Hindi pantay, hindi rin maiiwasan. Ang isa ay nagliligtas, ang isa ay nagtatangkang lituhin at iligaw. Ang liwanag ay nagmumula sa salita ng Diyos, malinaw at hindi nagbabago. Ang dilim ay nagmumula sa pagtatangka ng tao at sa panlilinlang ng kaaway. At sa gitna nito ang bawat puso ay sinusuri. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang bayan ng Diyos ay tinawag upang mapanatili ang matatag na katapatan sa mga utos ng Diyos at sa pananampalataya kay Jesus. Hindi ito simpleng alituntunin, ito ay sandata laban sa panlilinlang. Ang krisis ay sumusukat sa pag-ibig, sa katotohanan at sa takot sa kasamaan. Ang pagpili ay hindi basta pisikal, ito ay espiritual. Ang dilim ay hindi palaging halata. Minsan ito ay nakabalot sa kagandahan, sa karangalan, sa relihiyon. At dito, isinulat pa ni Ellen White, ang pinakamalaking panlilinlang ni Satanas ay ang kakayahan niyang palabasing mabuti ang kasamaan. Sa sandaling ito, ang mundo ay haharap sa malinaw na pagkontra. Hindi lahat ay nakikita ang liwanag at marami ang pipiliing manatili sa dilim. Ngunit ang bawat kaluluwa ay may pananaw sa kanyang pinili at may pananagutan sa liwanag na tinanggap. Isinulat niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga mata ng buong mundo ay nasa mga taong gumagalang sa batas ng Diyos. Ang huling krisis ay hindi lamang tungkol sa opinyon o paniniwala ng iba. Ito ay tungkol sa matibay na desisyon na ipaglaban ang tama kahit ang paligid ay nababalot ng kasinungalingan. Ang liwanag ay nagliligtas sa nagtatapat. Ang dilim ay humahamak sa nagtataksil. Sa huli, malinaw na ang hangganan ng katotohanan at kasinungalingan ay hindi maiiwasan. Sa harap ng liwanag at dilim, ang puso ng tao ay lalantad. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi sa panlabas, kundi sa panloob.
Ang huling krisis ay hindi pumipili ng oras. Ito ay pumipili ng kaluluwa at ang bawat isa ay haharap sa kanilang sariling desisyon. Nakita niya ang liwanag at ang dilim na magkaharap at alam niya ang bawat puso ay susubukin. Ang mga nagtatapat ay mananatili sa liwanag at ang mga tumanggi ay mahuhulog sa dilim. Sa gitna ng huling krisis, hindi lahat ay yuyuko sa presyon. May mga kaluluwang itinayo sa salita ng Diyos na pinanday ng panalangin at pagsisiyasat ng kasulatan. Ang kanilang katapatan ay sinusubok sa apoy ng pagtutol, ngunit lumalakas sa bawat pagsubok. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Dadating ang panahon na ang katapatan ng bayan ng Diyos ay susubukin ng higit kailanman. Ito ay hindi simpleng pagsubok ng determinasyon. Ito ay pagsusuri ng puso. Ang bawat kilos at desisyon ay nasusukat sa kahandaan na ipaglaban ng tama kahit sa harap ng panganib. Ang ilan ay tatakas sa dilim sa pamamagitan ng kompromiso. Ngunit ang mga tumatagal sa liwanag ay matutunghayan ang kapangyarihan ng Diyos na nagtataguyod sa kanila. Ang huling krisis ay nagpapakita na ang katapatan ay hindi bunga ng kapaligiran, kundi bunga ng piniling pagsunod. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga taong matatag sa pananampalataya ay makakayanan ang mga pagsubok na darating. Hindi ito madaling landas. Ang panlabas na seguridad ay madalas na aalisin. Ang mga kaibigan ay maaaring talsikan. Ang lipunan ay tutalikod. Ngunit sa gitna ng lahat, ang espiritu ng katapatan ay nagiging ilaw sa dilim. Ang huling krisis ay nagtatangi ng mga tunay sa kanilang pananampalataya mula sa mga nagpapanggap. Ang tanikala ay humihigpit sa lahat, ngunit ang mga pusong tapat ay hindi mapipigilan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga tapat ay gagabayan at poprotektahan kahit na sa gitna ng pinakamatinding pagsubok. Ang katapatan ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay sa mundo, kundi sa tibay ng puso sa gitna ng pagsubok. Ang krisis ay nagpapakita ng tunay na pagkilala sa Diyos, hindi bilang ideya, kundi bilang buhay na katuwiran. Sa harap ng huling krisis, ang bawat kaluluwa ay makakakita ng sarili. Sino ang tatayo sa liwanag? Sino ang luluhod sa dilim? Ang mga tapat ay magiging ilaw sa madilim na mundo, patunay ng katotohanan na hindi nasusupil ng takot. Nakita niya ang mga pusong matibay at alam niya ang huling krisis ay magbubunyag ng di mabilang na katapatan at magliligtas sa mga piniling tumayo. Habang lumalapit ang sukdulan ng krisis, may isang taktikang hindi lantad sa karamihan, ang panghuling panlilinlang. Hindi ito mabigat na kampana o bukas na digmaan. Ito ay mabagal, maayos at tila makatarungan. Ang tao ay huhubugin ng halong kabutihan at kasamaan hanggang sa hindi na niya matukoy kung alin ang tama. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang huling dakilang pagsisikap ni Satanas ay ang linlangin, kung maaari, pati ang mga hinirang. Ito ang pinakamalupit na pagsubok. Ang layunin ay hindi lamang linlangin ang karaniwang tao, kundi pati ang mga tapat. Ang krisis ay nagtatangkang palitan ang katotohanan ng ilusyon at ang ilusyon ay mukhang liwanag. Ang mundo ay liligalig, ang konsensya ay lalabo, ang mga prinsipyo ay hahaluan, at sa sandaling ito, ang bawat puso ay sinusuri ng walang pagkukunwari. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang masasama ay gagawa ng lahat ng posibleng paraan upang magmukhang mabuti ang kasamaan at upang iligaw ang mga nagmamahal sa katotohanan. Sa yugtong ito, ang huling babala ay nagiging malinaw na lampara. Ang sinumang pipiliin ang liwanag kahit sa gitna ng panlilinlang ay matatag sa kanyang paninindigan. Ngunit ang sinumang luluhod sa kaginhawaan, sa takot o sa panghihikayat ay madaling mailigaw. Ang panghuling panlilinlang ay hindi para saktan ang mga tapat. Ito ay para sukatin ang kanilang pagmamahal sa katotohanan. Ang krisis ay nagpapakita kung sino ang hindi nagtatangi sa liwanag at sino ang handang ipagtanggol ito kahit mag-isa.
Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga tapat ay maililigtas, hindi sa pamamagitan ng bilang o ng lakas ng tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang bawat puso ay haharap sa liwanag at dilim, sa katotohanan at panlilinlang. Ang tanikala ay masisilip at ang mga tapat ay makikilala sa tibay ng kanilang paninindigan. Ang huling krisis ay hindi nagtatapos sa pagkilos ng mundo. Ito ay nagtatapos sa desisyon ng bawat kaluluwa. Ang panlilinlang ay tanging sukatan ng katotohanan at ang katapatan ay lumalabas sa apoy. Nakita niya ang sandaling ito, ang paglalagay ng liwanag at panlilinlang sa harap ng lahat. At alam niya, ang bawat puso ay sasagot. Sa gitna ng panlilinlang at kaguluhan, may ilang kaluluwa na nananatili sa iisang prinsipyo, ang pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi ito batay sa emosyon, opinyon o kalakaran ng mundo. Ito ay batay sa isang personal na desisyon, isang pagtindig na hindi matitinag kahit anong presyon. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang mga masunurin sa mga utos ng Diyos ay magkakaroon ng malinaw at matibay na pananampalataya kahit na ang buong mundo ay malinlang. Ang katapatan ay hindi laging madaling ipakita. Madalas itong nakatago sa katahimikan, sa tahimik na panalangin, sa mga lihim na desisyon ng puso. Ngunit sa huling krisis, ito ay lilitaw sa liwanag. Ang mga pusong tapat ay hindi susuko sa panlilinlang at hindi lalapit sa kaginhawaan na nagtatakwil sa katotohanan. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga anak ng Diyos na matatag at di natitinag ay maliligtas sa mga pagsubok na tila hindi kayang malampasan. Sa gitna ng panlilinlang, ang katapatan ay nagsisilbing ilaw. Hindi ito ilaw ng karangyaan, kundi ilaw ng prinsipyo. Sa bawat sandali, ang tao ay pinipilit o pumili ang mundo o ang Diyos. Ang huling krisis ay hindi lamang labanan sa labas. Ito ay labanan sa loob ng puso. Ang katapatan ay nagbubunga ng kapayapaan sa kaluluwa. Habang ang paligid ay naliligalig, ang pusong tapat ay nananatiling nakapako sa liwanag. Ito ang marka ng tunay na pananampalataya na hindi tinatablan ng damdamin, moda o takot. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang pananampalataya ng bayan ng Diyos ay dapat na hindi matitinag sapagkat ito ay nakabatay sa bato ng mga panahon. Ang huling krisis ay sumusubok sa katatagan ng paniniwala. Hindi ito sumusukat sa dami, sa lakas o sa yaman. Ito ay sumusukat sa tibay ng puso sa gitna ng dilim. Ang mga tapat ay mananatili sa kanilang prinsipyo. Ang iba ay luluhod sa kaginhawaan at ang dilim ay tatanggap sa kanila. Nakita niya ang mga pusong nananatili sa liwanag at alam niya sa pagtatapos ang katapatan ay magiging sukatan ng buhay o kamatayan. Sa gitna ng huling krisis, ang sukdulan ng desisyon ay lumilitaw. Ang bawat kaluluwa ay haharap sa walang kapantay na hamon hanggang saan aabot ang pagtitiwala sa Diyos. Ang mundo ay nag-aalok ng kaaya-ayang katiwasayan, ngunit ito ay may kapalit, ang pagtalikod sa katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang bayan ng Diyos ay dapat makilala sa pamamagitan ng kanilang matibay na pagtitiwala sa Kanya, kahit na ang lahat ng iba pang bagay ay mabigo. Ang pagtitiwala ay hindi basta paniniwala. Ito ay kilos, pagpili at pag-asa sa kabila ng kawalan. Kapag ang paligid ay nagkakagulo, kapag ang kaibigan ay tumalikod, at kapag ang seguridad ay nawala, dito masusukat ang tunay na pananampalataya. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, kapag nawala na ang mga pantulong sa lupa at tumalikod ang mundo, ang mga nagtitiwala sa Diyos ay mananatiling matatag. Ang huling krisis ay nagtuturo na ang pagkakapit sa Diyos ay higit sa anumang tao o institusyon. Hindi ito nakikita sa dami ng tagasunod, kundi sa katatagan ng puso sa gitna ng apoy. Ang bawat desisyon ay refleksyon ng kung sino ang tunay na pinaglilingkuran, ang Diyos o ang mundo. Ang pagtitiwala ay liwanag sa dilim,
Sa bawat sandali ng pang-aapi o panlilinlang, ang pusong nagtitiwala ay nagiging ilaw ng katotohanan. Ang huling krisis ay hindi nagtatapos sa pagkilos ng lipunan, kundi sa paninindigan ng bawat isa sa kanilang pananampalataya. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang integridad at pananampalataya ng bayan ng Diyos ang magiging kanilang pananggalang at lakas sa panahon ng pagsubok. Ang mga pusong nanatili sa kanilang pagtitiwala ay magiging patunay ng katotohanan ng Diyos. Ang iba ay luluhod sa kaginhawaan at magiging bahagi ng dilim. Sa huli, ang huling krisis ay magbubunyag hindi lamang ng sistema, kundi ng puso ng bawat isa. Nakita niya ang sandali na ang huling pagtitiwala ay sinusubok. At alam niya, ang bawat puso ay haharap sa Diyos. Ang mga tumitindig sa liwanag ay mananatiling matibay, at ang mga nagluluhod sa takot ay mahuhulog sa dilim. Sa pag-abot ng sukdulan, ang bawat kaluluwa ay haharap sa tanong, saan mo ilalagay ang iyong kaligtasan? Ang mundo ay nag-aalok ng maraming alternatibo, madali, kaaya-aya at may pangako ng katiwasayan. Ngunit ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa kaginhawaan ng mundo. Ito ay matatagpuan sa walang hanggan na katotohanan ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at pananampalataya kay Hesukristo. Hindi sapat ang pag-asa o panlabas na relihiyon. Ang pananampalataya ay dapat magpakita sa gawa, sa desisyon at sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sa huling krisis, ang mga piniling sundin ang salita ng Diyos ay lilitaw na malinaw kahit ang mundo ay nagtatangkang iligaw sila. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga tunay na tagasunod ng Diyos ay hindi maliligaw ng mga panlilinlang ng mga huling araw, kundi matatag na kakapit sa mga pangako ng Diyos. Ang krisis ay sumusukat sa lalim ng paniniwala. Ang mga puso na tunay na umaasa sa Diyos ay hindi mag-aalinlangan kahit sa kabila ng mga banta at panlilinlang. Ang kaligtasan ay hindi para sa dami, kundi para sa tibay ng puso na nagtataguyod sa liwanag. Sa puntong ito, ang paninindigan ay nagiging sukatan ng buhay at kamatayan. Ang bawat kilos, salita at desisyon ay nagbubunyag ng kung sino ang pinaglilingkuran, ang Diyos o ang sarili. Ang huling krisis ay naghahayag ng katotohanan hindi lamang sa mundo kundi sa bawat puso. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, sa oras ng pinakamatinding pagsubok, ang mga taong mahigpit na nanghahawakan sa mga pangako ng Diyos ay maliligtas sapagkat ang kanilang pananampalataya ay nakabatay sa walang hanggang katotohanan. Ang mga kaluluwang nananatiling tapat ay makakaranas ng katiwasayan sa kabila ng dilim at kaguluhan. Ang mga tumanggi sa katotohanan ay mahuhulog sa sariling pagkabulag at kamatayan. Sa huling krisis, ang pananampalataya sa kaligtasan ay magiging ilaw at gabay. Sa huling yugto ng krisis, ang panlilinlang ay lalalim at lalaganap. Hindi ito basta panlilinlang ng kamalayan, kundi ng puso. Ang mundo ay magtataglay ng mga maskara ng kabutihan, karangalan at relihiyon upang ang mali ay magmukhang tama at ang bawat kaluluwa ay hihiramin ang kanyang sariling pagpapasya, tanggapin ang liwanag o sumunod sa ilusyon. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang huling dakilang panlilinlang ay ilalayon upang linlangin, kung maaari, maging ang mga hinirang. Ang layunin ng panlilinlang ay hindi lamang saktan ang katawan o lipunan, kundi lituhin ang isipan at damdamin upang ang mali ay tanggapin bilang kabutihan at ang katotohanan ay maging pasanin. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersiya, sisikapin ni Satanas na akayin ang mga tao na tanggapin ang kanyang kasinungalingan at tanggihan ang katotohanan hanggang sa ang mga tapat ay masubok ng husto. Sa puntong ito, ang lahat ng bagay ay sinusuri. Ang panlabas na anyo ng kabanalan ay hindi sapat. Ang puso ay ang sukatan ng katapatan.
Ang mga pusong tapat ay mananatili sa liwanag kahit na ang dilim ay nakapaligid, habang ang mga pusong lumilihis ay malulunod sa ilusyon. Ang krisis ay naglalantad ng mga tunay na prinsipyo at tunay na paniniwala. Ang bawat isa ay haharap sa tanong, saan mo ilalagay ang iyong puso, sa Diyos o sa mundo? Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang mga tapat ay mananatiling matatag sa kabila ng lahat ng panlilinlang sapagkat ang kanilang tiwala ay nasa Diyos lamang. Ang panlilinlang ay sinusukat ang lalim ng pananampalataya. Ang huling krisis ay hindi lamang laban sa lipunan, kundi laban sa bawat puso. At ang katapatan, hindi sa panlabas, kundi sa panloob, ay siyang magiging ilaw at gabay sa oras ng panganib. Sa dulo ng krisis, isang malinaw na liwanag ang babangon sa gitna ng dilim. Ito ay hindi simpleng liwanag ng karunungan o kaalaman, kundi liwanag ng katotohanan ng Diyos na nagliligtas sa mga pusong handang tumanggap nito. Ang huling babala ay magiging malinaw sa lahat, ngunit ang pagtanggap ay isang personal na desisyon. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang mga huling sinag ng maawaing liwanag ay sumisikat sa mundo, at sino ang tatanggap sa mga ito? Ang huling liwanag ay hindi pumipilit. Hindi ito umaakit sa karangyaan o kasikatan. Ito ay tahimik, maliwanag at hindi maitatatwa. At sa harap ng liwanag na ito, ang bawat puso ay haharap sa kanyang huling paninindigan. Ipagtatanggol ba ang katotohanan o luluhod sa kaginhawaan ng kasinungalingan? Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya. Sa huling labanan, ang mga tapat ay makikilala sa pamamagitan ng kanilang matibay na katapatan sa Diyos. Ang huling paninindigan ay hindi palamuti o demonstrasyon. Ito ay pinagmumulan ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ang mga pusong tapat ay mananatiling nakapako sa Diyos, kahit ang paligid ay naliligalig at ang lahat ay tila kumakaliwa. Ang krisis ay naglilinis ng lahat, ang ilusyon ay naglalaho, ang katotohanan ay nagiging malinaw, ang bawat isa ay lilitaw kung sino ang pinili sa huling sandali, ang Diyos o ang mundo. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga tapat na anak ng Diyos ay hindi matitinag sapagkat ang kanilang pundasyon ay ang bato ng mga panahon. Sa huling sandali, ang katapatan ay ilaw sa dilim. Ang mga nagtatanggol sa liwanag ay magiging saksi ng katotohanan. Ang mga hindi ay lulubog sa kadiliman. Ang krisis ay nagtatapos sa paninindigan ng puso at dito malinaw ang hatol ng Diyos. Sa sandaling ang huling liwanag ay lumaganap, malinaw na ang paghihiwalay ng mga puso ay ganap. Ang mundo ay magtataglay ng dalawang landas, isa patungo sa kaligtasan, isa patungo sa pagkawasak. Walang gitnang daan, walang kompromiso. Ang bawat kaluluwa ay tatayo sa kung ano ang kanyang pinili sa harap ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ihahayag ng huling paghihiwalay ang katangian ng mga tao na nagpapakita kung sino ang tapat sa Diyos at kung sino ang inaakay ng kasakiman at kasalanan. Ang paghihiwalay ay hindi palamuti o palabas. Ito ay hindi panglabas lamang. Ito ay pangloob sa puso at isipan. Sa huling krisis, ang bawat kilos at desisyon ay nagiging malinaw na patunay kung sino ang pinaglilingkuran. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga tapat at matapat ay tatayo ng hiwalay sa mga mananalangsang sapagkat ang kanilang pundasyon ay nasa Diyos lamang. Ang krisis ay nagtatanggal ng lahat ng pagkukunwari. Ang mga nagtataglay ng tunay na pananampalataya ay mananatili sa liwanag kahit ang mundo ay naliligalig. Ang iba na pinili ang kaginhawaan sa halip na katotohanan ay maglalakad sa kadiliman. Ang paghihiwalay na ito ay hindi mabilis. Ito ay tahimik, tiyak at ganap. Habang ang mundo ay nagmamadali sa pansamantalang kaaliwan, ang mga pusong tapat ay nakapako sa Diyos. Ang huling desisyon ay hindi batay sa dami o lakas, kundi sa tibay ng puso sa liwanag. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya,
Sa mga huling eksena, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tapat at hindi tapat ay makikita ng lahat at ang paghihiwalay ay magiging permanenteng matatag. Sa huling krisis, ang dalawang landas ay malinaw na magkahiwalay. Ang liwanag ay patuloy na magbibigay gabay sa mga tapat at ang kadiliman ay sasakop sa mga lumilihis. Ang paghihiwalay ay ganap at ang bawat puso ay nagbubunyag ng kanyang katapatan o kasinungalingan. Sa huling mga sandali bago tuluyang sumiklab ang sukdulan ng krisis, lumilitaw ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya. Hindi ito kapangyarihang nakikita sa mata ng mundo, hindi sa kayamanan o sa puwersa ng tao, kundi kapangyarihang nagmumula sa Diyos na nagbibigay lakas at katiyakan sa mga pusong tapat. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang pananampalataya sa Diyos ang magbibigay kapangyarihan sa kanyang bayan upang manatiling hindi natitinag kahit na ang mga bagyo ng pag-uusig at pagsubok ay nakapalibot sa kanila. Ang pananampalataya ay hindi simpleng paniniwala. Ito ay pagkilos sa gitna ng kaguluhan. Ito ay pagpapatuloy sa kabila ng panghihina, pag-aalinlangan at panlilinlang. Sa huling krisis, ang pusong nananatiling nakapako sa Diyos ay makakakita ng katuparan ng mga pangako niya habang ang iba ay lulubog sa sariling kahinaan. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga may pananampalataya sa Diyos ay hindi malilinlang ng mga huwad na himala at kasinungalingan ni Satanas, kundi mananatiling matatag sa katotohanan. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay nagbibigay liwanag sa dilim, habang ang mundo ay naliligalig ng kasinungalingan at tukso. Ang mga tapat ay nakapako sa salita ng Diyos. Ang bawat hakbang ay gabay ng Diyos at bawat desisyon ay protektado ng kanyang kamay. Sa ganitong panahon, ang pananampalataya ay nagiging sandigan ng buhay at kaligtasan. Ang huling krisis ay hindi sumusukat sa karangyaan o kasikatan, kundi sa tibay ng puso, sa pananalig at pagsunod. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang pananampalataya ang magiging kalasag na magbabantay sa kaluluwa laban sa nag-aalab na pagsubok sa mga huling araw. Ang mga pusong nananatili sa pananampalataya ay magiging saksi ng lakas ng Diyos. Ang iba na tumalikod sa liwanag ay malulunod sa kadiliman at kasinungalingan. Sa huli, ang pananampalataya ay nagtataglay ng kapangyarihan na magbubukas ng kaligtasan at magliligtas sa mga pusong tapat. Sa huling yugto ng krisis, lumilitaw ang kahalagahan ng pag-alam sa katotohanan at pagbabahagi nito sa iba. Hindi sapat na manatiling tapat. Ang katotohanan ay dapat ilahad at ang bawat kaluluwa ay may responsibilidad sa kapwa. Ang huling babala ay naglalaman ng paanyaya, tumayo sa liwanag at ipahayag ang katotohanan sa mundo bago dumating ang ganap na paghuhukom. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang bayan ng Diyos ay tinawag upang magbigay ng huling babala sa mundo, upang ipahayag ang mga katotohanan ng kanyang salita ng may katapangan at katapatan. Ang paghahayag ng katotohanan ay hindi madaling landas. Ang mundo ay lalaban, magtatawa at susubukang iligaw ang mga nagsisikap maglingkod. Ngunit ang mga pusong tapat ay hindi sumusuko. Sila ay nagiging ilaw sa dilim, gabay sa mga naliligaw at saksi ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, sa panahon ng panganib, yaong mga nagdadala ng huling mensahe ay aalalayan ng banal na kapangyarihan at ang kanilang katapatan ay magniningning bilang liwanag sa lahat. Ang bawat salita at gawa ng mga nagbabahagi ng katotohanan ay nagiging tulay sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa huling krisis, ang katotohanan ay malinaw at hindi matitinag at ang mga tapat na nagpahayag nito ay magkakaroon ng patuloy na proteksyon at gabay mula sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang mensahe ng Diyos ay patuloy na lumalawak at bawat puso ay nahaharap sa desisyon. Tatanggapin ba ang liwanag o luluhod sa panlilinlang? Ang huling babala ay hindi lamang para sa kaligtasan ng isa,
Ito ay para sa kabuuan ng sangkatauhan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga sugo ng Diyos ay mananatiling matatag at ipahahayag ang kanyang salita sa mga huling araw at sa pamamagitan ng kanilang katapatan, marami ang maliligtas. Sa wakas, ang sukdulan ng lahat ng bagay ay dumating. Ang huling krisis ay hindi lamang laban ng mundo, kundi laban ng bawat puso. Ang bawat kaluluwa ay haharap sa liwanag at dilim, sa katotohanan at panlilinlang, sa Diyos at sa sarili. Ang desisyon ay hindi na maibabalik. Ang bawat puso ay nagpapakita ng kanyang tunay na katapatan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya. Sa huling krisis, ang pagkatao ng bawat kaluluwa ay mahahayag at ang mga tapat ay maliligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang huling krisis ay maglilinis ng lahat ng ilusyon. Ang panlilinlang ay mawawala at ang liwanag ng katotohanan ay magiging ganap. Ang mga pusong tapat ay lilitaw na maliwanag, nakatayo sa Diyos at ang kanilang kaligtasan ay matitiyak. Ang iba na pinili ang kadiliman ay mahuhulog sa sarili nilang panlilinlang at kasalanan. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga matuwid ay sisikat na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama, ngunit ang masasama ay lilipulin magpakailanman. Sa sandaling ito, malinaw ang hatol at kaligtasan. Ang huling babala ay nagbunga ng desisyon ng bawat puso. Ang bawat kaluluwa ay lilitaw kung sino ang pinili sa liwanag at sino ang nagtatali sa kadiliman. Ang huling krisis ay nagtapos, ngunit ang kabutihan, katapatan at pananampalataya ay nanatiling walang hanggan. Ang liwanag ng Diyos ay hindi na matitinag at ang kanyang kapangyarihan ay ganap na nagligtas sa mga pusong tapat. Nakita niya ang bawat kaluluwa sa huling pagpasya at alam niya siyang katotohanan ay magwawagi at ang mga tapat ay mananatiling ligtas. Ang mga nanatili sa liwanag ay magtatamasa ng buhay na walang hanggan at ang mga umatras sa katotohanan ay mawawala sa dilim magpakailanman.